Ayan. Punta na tayo dito sa speech ni Pangulong Duterte. Para makita ninyo. J.R. Chad Arcete, mukhang si sa Senate may number si Velasco, wala sa Congress. Pop, eto Wait lang. Siya na yun. Sisigundahan kita, J.R. Arcete. Kaya nga, this speech of the President is not just the Congress. Play natin Pasok. Bakit hindi ka pumapasok? Gandang hapon po Pakinggan sa natin. inyong lahat ng mga kababayan kong Pilipino. Hindi ho ito scheduled meeting. Kaya lang, with the present impasse ngayon sa Kongreso, mapipilitan po ako. Ang kwento ko lang naman, simple lang. Tayo nagpahalal sa tao kasi gusto nating magsilbi sa ating bayan. Yung iba naniniwala sa hangarin natin. Yung iba naman, the ever cynic, sabi nila, gusto lang natin pera. Pero whatever it is, ng anong nasa isip ng lahat o isang tao, ako po'y magsasabi ng aking nasa loob ko. You know, I ran for president with the heart in mind na gusto kong sumilbi. And of course, in serving, I would have wanted to give the best sa pagkakaya ko, sa pagkatao ko. Sa limitadong pinag-aralan ko, gusto kong na maalaala at hindi para sa inyo, para sa aking mga anak na lang at mga apo. Na minsan sa buhay ko, tumakbo ako ng presidente, nanalo ako dahil hinilal ako ng tao. Ngayon, gusto kong makipag-usap sa inyo lahat, tayong lahat ng opisyal. Not necessarily with the congressman and senator. Lahat tayo. Na ang gusto naman natin talaga magsilbi ng husto. Now, whether it is really the work of a few men in Congress or in the cabinet or in the other agencies ng ating gobyerno, ang gusto natin yung tama lang. Ano man ang ang gusto natin yung tama. Ako naman, gusto kong iiwan yung tama. Kasi yun nga ang sinasabi kong iiwan ko sa Longman din, salamat po. mga apo ko, mga anak ko, na ako po'y nagpakatotoo. Now, you would notice dito sa ating bayan na kung magkaletse-letse, hindi yan sila magtanong kung sino ang may kagagawan o responsable for the mess that we are in right now. Hindi naman sila magtatanong. Wala silang pakialam. Ang maalaala lang nila, panahon ni Duterte, napakabaho. Kita mo kung gano'n. Hindi, they do not mention. Forward na natin, Yung si Alan noon yung sa Congress. Idisina lang yan. Tapos nakakalimutan natin. We always forget that
there is something more, higher than just delaying or maneuvering in Congress because everybody wants to be speaker. I am not going to give a timeline. Hindi mga diktador lang gumagawa ng ganon. Gusto ko na ayusin ninyo. If and when I see that there will be a delay and it will result in the derailment of government service, I will, I said, solve the problem for you. Yan lang po. Sana maintindihan ninyo ako. I will not apologize for saying this Pakinggan nyo ito. because indeed we are all of the same dream, and that is really by itself and alone it is already an honor. It's a dream fulfilled for any lawyer or any Filipino for that matter to serve his country. So let us keep that in mind, and we will see in the next few days if there is really something that we can hope for. Pag wala, then I will do my thing. Maraming salamat sa inyong, cannot pronounce it properly sometimes. Thank you for listening to me and giving me the understanding. Ito ang linaw ho nito. Okay, makinig kayo. Isipin nyo the president is now warning. Not just, baka kasi iniisip ng iba, winawarningan si Cayetano. No. Malinaw na kay Pangulong Duterte. This is not about speakership. I don't care about the speakership. Malinaw yan na sinabi ni Pangulo. Move on na kayo sa speakership. I want the budget to be passed. And in terms of the budget, there are only two people concerned. With S ba yun o wala? Two groups. Yung Kamara, yung leadership ng Kamara at leadership ng Senate. This is not about Cayetano and Velasco. Sinasabi niya na nga wala na siyang pakialam doon. Tapos na yan. Wala na akong pakialam dyan, move on na. I want the budget to be passed. Ngayon, this is not just a warning sa Kamara. This is a warning even to the senators who keep on saying hindi maipapasa. At first time humarap ni Presidente Duterte na may nakatayo, kita niyo yung mga nakatayo sa likod niya? Yan ay iba-ibang branches ng militar at ng pulis. Nandyan, iba-iba yan. May Navy, may Air Force, may Army. Marami yung kasing branches ng AFP. Pinatayo niya. Sa totoo lang, this is sa totoo lang napakatinding warning nito. Why? Ano ang pwedeng gawin ni Presidente kung hindi sumunod ang mga Senate at saka ang Kamara? Pwede niyang buwagin ang Kongreso at ang Senado at mag-declare ng revolutionary government. Hindi to mga nasa likod niya display. Mga general yan, hindi yan mga PSG. Mga general yan. Winawarningan niya kasi ginawa na po dati ito ni Marcos na tinanggal niya yung Congress at yung Senado dahil ayaw sinisira yung gobyerno. Dahil dito sa pagdidelay, feeling ko correct me if I'm wrong,
feeling ko nakikita niya na may ibang gumagalaw. May ibang kamay na gumagalaw sa likod ng Senado at sa likod ng mga kongresista. Kaya nga sabi niya if you cannot do it, I will do it. The only way to do it, I ask some lawyers. Honestly, sabi ko, so what, anong ibig sabihin nun? Wala. O isa lang ibig sabihin niyan. He will declare the Congress and kasarado niya ang Kongreso at sasarado niya ang Senate. Wala. Ganon katindi. Kasi sundalo to mga nasa likod niya. May papalag, walang papalag. Basta hawak mo ang sundalo at mga pulis, walang makakapalag pag nag-declare si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi ito, si speaker lang kasi iba, alam mo na naman, iba na naman, salsal na naman nila si speaker. Kaya nga itong hamon ko move on ka na, Velasco. Mag-move on ka na dyan sa speakership mo, talo ka na, wala na, talo, supo. Hindi ka na mabanggit yun. Wala na yan. Move on ka na, tumabi ka na dyan, allow Speaker Cayetano to do his thing. Pag hindi nagawa ni Speaker Cayetano yung pangako niya na November 7 maipapasa niya sa Senado, palpak siya. Okay? Pag naipasa niya na ang bola sa Senado, ang Senado naman kailangan gumalaw ang mga kaalyado niya ni Pangulong Duterte. Tingnan natin kung gaano kagaling yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Yan ay warning sa both houses, lower and upper sa Senate. So, diyan natin makikita ang galing ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Dahil pag hindi nila nagawa ng paraan, sasabihin nila, unconstitutional yung revolutionary government na. Sino huhuli sa Pangulo? Yung mga sundalo. Sino huhuli? Yung mga pulis. O yung mga MPA na wala naman na. Kaya nga niya dinisplay. Kita niyo yung dinisplay. Eto asan na yun Ayan, wait lang. Tapat natin. Ayan. Pansinin nyo yung mga nasa DILG. Okay? Defense Secretary. Executive Assistant. Executive. Tama. Ito si Senator Bongo. Yan. Di ko alam kung saan dito yung Navy, Police at saka yung Army. Basta yan sila na yan. So sobra yan. Matakot na itong mga senador na umiepal. At saka itong mga kamera. Challenge to sa'yo, Speaker Cayetano. Ipakita mo kung talagang kaya mo at matalino ka. Yun lang sa akin. Basta ako, I follow my commander-in-chief, which is the President. Pag hindi kayo sumunod, pasensya na lang kayo, buwag kayo. Yan ang sa tingin ko, Executive Secretary. Si Executive Secretary. Kanina pala Assistant Secretary, sabi ko. Sorry. So, eto hindi to photo op. Sabi ko sa inyo, hindi ito photo op. I'm telling you now. Malupit to. Matakot na kayo. Kasi ang nangyayari, halatang halata. Hindi nyo nakikita? Talo na kasi sila Talo na sila sa kamera. The only way para mapahiya si Cayetano, i-delay ng Senado. Pagagalawin ngayon, ng bata nitong mga oligarch na ito, yung bata niya sa Senado para ma-delay yung budget. Subukan nyo. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang mga tapang ninyo. Sabi ko nga if Cayetano would push it at mapasa niya sa November 7, di palakpakan. If not, very good. Bakit? Revolutionary government ang katapat ninyong lahat. Sa akin, as a DDS supporter, win-win sa akin yan. Win-win yan. Na magsara na kayong hinayupa kayo. Ganun lang sa akin, magsara na kayo. Kung hindi nyo kaya, pero bigyan natin ng chance ang kamera through the leadership of Speaker Cayetano. Velasco, ikaw, tumabi ka na, panggulo ka lang Alam mo, Velasco, ikaw parang saling pusa. Sa totoo lang, saling pusa ka, panggulo ka lang talaga. Kung hindi naman dahil sa'yo, ang kulit mo kasi. Kung hindi dahil sa'yo, tapos na sana usapan. Kung sana pumayag ka na lang kay Pangulong Duterte, December, tapos na. Di December, masyado kang ganid. Ewan ko ba, meron ba kayong hinahabol dyan?
common sense na lang eh. Inupuan mo yung, sa energy ka, nagpipilit. Bakit kasi energy nagpipilit? Paulit-ulit mong pinipilit. Galing ka na dyan mo pa rin gusto mag-head. Kaya suportado ko yan. Ito ang sabi nitong isa, si OG, Puppet Velasco na yan. Oh, yan. Sa totoo lang naman hindi na, ang speaker, sa totoo lang, they're all puppets. Si Cayetano nga lang, puppet ni Duterte. Oh, wala, hindi na natin madidinay yun. Lahat ng sabihin ni Duterte gagawin ni Cayetano. Ito si Velasco, hindi ko alam kung kaninong puppet to. Pero obvious naman eh. Kaya hindi papayagan yan ni Pangulong Duterte. I'm telling you, he will not allow na masira ang budget dahil lang may isang oligarch na gustong isaksak si Velasco sa speakership. Kaya good luck sa yung oligarch ka. Huwag mong subukan. Kaya ito ulitin ko ha. Ayoko lang kasi magsalita pero ayoko magsalita, baka habulin ako Kaya wala akong ebidensya, alam mo naman. So ito lang masasabi ko. Yung oligarch na yan, may mga bata yang vloggers. Yun lang. May mga bata yang media. Matagal lang nasa politika yan, Brad. Matagal na yan. Hindi nyo napapansin? They're trying their best na mabago yung script. Kaya good luck sa inyo. Yun lang. Always remember this mga banateros. Itong bansa natin, ever since noon, ito ay hawak ng mga oligarch. Nawala lang yung oligarch, alam nyo kung kailang panahon? Panahon ni Marcos. Nabuwag yan Kaya nga pilit na pinabagsak yan si Marcos di ba? Pati ng Amerika, pati ng mga kasi ganyan na nangyari. Anong nangyari? Kinuha niya lahat. Kinuha na lahat niya ng Meralco, kinuha niya lahat. Tingnan nyo. Anong nangyari? Nung nawala siya, binalik lahat. Yan ang totoo. Nung binalik niya lahat, hanggang ngayon, bumalik na. Wala na tayong magawa. Ay, nako. Boss, si Bongo lang ang kumikilos. Oo nga Sa totoo lang, siya lang talaga ang kumikilos dyan Pero okay na din to. Huwag kayong gumalaw, mga senador, nang magka-revolusyon na. Ha? Basta ako, lalaban ako para sa ating Pangulo. Doon tayo kay Pangulong Duterte. Si Bato, ewan ko. Sana gumalaw siya. And in regards to naman kay Manny Pacquiao, disclaimer si Manny Pacquiao Christian yan. We have the same faith. As a matter of fact, we have the same church. But sa akin, sa tingin ko now, yes, maybe he has the good heart to be the president or gusto niya maging presidente. Galing siya sa mahirap, nagtiyaga siya, okay ako doon. Matalino siya, nagtsatsaga siya maging matalino, may common sense siya, okay ako doon. Except yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yun ang problema ko. May balita na kasi ako May mga taong nakapaligid sa kanya. Remember, naging questionable ako sa kanya nung boboto niya ang ABS-CBN. Na medyo napaano ako doon. Oops, bakit? Hindi ko alam. Kaya ako, for senator, si Manny Pacquiao, I support. For president, not yet. To be a president, you have to have an extra wisdom. Bakit? People would try to manipulate you. Remember this Diba naalala niyo yung kwento ko kay Jonah? Walang problema si Ahab may problema siya, pero si Ahab medyo napapasunod na kay Jonah. Ano ang problema? Yung asawa. Lagi ho yan. Okay? Diyan.
Kilala niyo si John the Baptist? Yung nagper-persecute sa kanyang hari, sumunod na rin sa kanya eh. Okay na, walang problema. Alam niyo bakit pinugutan si John? Dahil din sa asawang nagsusuhol. Yan ang laging problema ng leadership. It's not the leader. The leader has the vision. The leader will always be good eh. I mean, they can be good. They have the desire to be good. But the true leader is those leader who can control first his wife. Second, yung mga taong nasa paligid niya. Diyan tayo madadali. Pag yung taong nasa paligid niya pumalpak, patay. Bibigyan ko kayo ng halimbawa Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria Macapagal Arroyo, economist, magaling. Pero saan siya bandang nasira? Sa asawa niya. Remember? Si first gentleman. Yan ang problema. Kaya when we vote a leader or a president, tignan ho natin, number 1, yung asawa niya. Yung asawa ba, hindi epal? Yung asawa ba, hindi yung nagdidikta dun sa asawa? Kasi, kaya nga dapat nating tingnan yan, kasi sila ho mangyayari, magiging presidente, hindi lang yung lalaki, pati yung asawa. Or, kung hindi man yung asawa, yung oligarch na sumusuporta. Si Pinoy, ala namang asawa, sir, sira din naman. Talagang sira naman yun. Hindi ko nga sinasabing asawa lang eh. Ang sinasabi ko, yung malapit, yung mga umuimpluwensya sa paligid. Yan ang problema natin, yung nasa paligid. Yung susunod na presidente, kilalanin din ho natin kung sino yung nasa circle of friends niya. Sino yung mga yon? Gaano ba sila kagaling? Sino to mga magdidikta? At kung nadidiktahan ba? There's nothing wrong. Okay, ulitin ko. There is nothing wrong to have a businessman supporting you. There's nothing wrong. Si Presidente Duterte may nga sumuportang negosyante rin sa kanya. But, ang tanong, yung leader bang yun nadidiktahan ng mga negosyante? Hindi naman tayo pwede magplastikan na si Presidente walang negosyanteng walang tumulong. Meron din. Pero hindi magpapadikta si Presidente. Ito, bigyan ko kayo ng sample Di ba naalala nyo nung nanalo si Presidente? Lahat ng mga negosyante nakapila sa labas. Yung iba doon nakasabay namin. Nakapila kami doon para magbigay ng suggestion, di ba, kay Pangulong Duterte, na video ni Mocha yun. Ganun din yung mga negosyante. Hindi nagpapadikta si Pangulong Duterte, mag-antay ka dyan, walang VIP. Marami nakapila, magpila ka rin dyan. Supporter ni Pangulong Duterte yung siningil niya pa rin. Eto, pwede naman siguro. Yung Sapal, yung anak mismo ng may-ari. Lagi yun nasa Malacanang yan Dati, pumapali-paligid din niya, may mga kaibigan din yan, pero hindi nyo nadidiktahan si Pangulong Duterte. Kaya sana po, yun lang ang sa akin, Hindi ho natin mapapagkaila, meron mga supporter yung mga politiko na yan. How can they win if they don't have supporters na mga negosyante? Pero let's vote for for a leader na merong paninindigan, may tayo na hindi sila madidiktahan ng mga negosyante. Kaya nga ito si Velasco sabit na sabit Anak ng weteng. Yun ang problema ko kay Manny Pacquiao. I don't know kung kaya niyang tumayo sa mga negosyante o sa mga close niya. Kilala naman natin ng isa sa mga kasama niyan. Nandyan si RSA.